ako sa ina-upload ni Boy Mas. Kasi kung mayaman lang ako, tutulungan ko talaga sila. Kasi dumaan din kami sa hirap, guys. Kaya nagkaka-relate ako. 4 na magkapatid na naghihinagpis sa gutom at hirap. Sa lugar ng Sibagat, Agusan del Sur, dito natagpuan ni Boy Maas ang magkapatid na nakaupo sa kanilang sirang-sira na bahay. Habang pinapanood ko ang bidyong ito, halos madurog ang puso ko sa kakaiyak kasi ramdam ko ang gutom at paghinagpis ng mga magkapatid. Kung pagmasdan mo ang bahay nila, tila bang dinaanan ng bagyo, tagpi-tagpi ang mga kahoy at trapal na lang ang nagsisilbing bubong at dingding nila. Sobrang nakakadurog ng puso, lalo na makita mong gutom na gutom ang magkapatid. Morning yung balay? Ha? Diyos mo po santo. Kumaman ninyo? Magsibagat. Ha? Nagunsa magsibagat? Bakit iniwan to si ina to? Napakadelikado to dito eh. Napakadelikado kasi po ay walang kapitbahay. Ayan o. Ako. Tagpi na trapal. Kung sa man niyang gibuhat dito, anong gibiyaan mo nila dire? Nangita man to siya kwarta kay kuan. Nagluga-luga na lang ni. Ha? Unsa lang? Kwarta. Nangita kwarta. Kung nakaabot yung yung lugar te. Sa wakas nakarating din si nanay. Sabi ni nanay na nagngangalang Evangeline, wala raw ang asawa niya. Nasa Davao, inooperahan sa itlog at nahirapan sa paghahanap buhay. Kaya siya na lang ang naghahanap buhay ngayon. Galing si nanay sa Sibagat dahil nagbabaka sakali may magpapalabada sa kanya para daw magkaroon siya ng pera pambili ng bigas at ulam dahil gutom na ang mga anak niya. Dahil sa sobrang hirap, lugaw at asin lang muna sila ngayon dahil walang-wala daw sila. Naiyak na lamang si Nanay Evangeline nang ikwento niya kay Boy Maas na kahit school supplies wala siyang pambili at lumang kwaderno lamang ang ginamit ng magkapatid kung pupunta sa paaralan. Dahil sa hirap at walang-wala talagang pambili si nanay, pumupunta na lang daw siya doon kung saan pwede manghiram ng bigas para pwede makapaglugaw at lagyan ng konting asin. Naawa ko. Naawa ko sa ina-upload ni Boy Mas. Kasi kung mayaman lang ako, tutulungan ko talaga sila. Kasi dumaan din kami sa hirap, guys. Kaya nagkaka-relate ako. Dati na-try ko din yung kumain ng asin. Yung kanin na lagyan ng asin, lagyan ng oil. Pero guys, yung kaibahan lang, swerte pa rin kami. Kahit yung nanay lang namin yung nawala, yung tatay namin nagtatrabaho, suportahan pa rin kami para pagkain. Tulad sa kanila na, tingnan nyo yung bahay nila, guys. Maramdaman mo talaga na sobrang hirap kasi kahit damit, bahay walang-wala. Kaya tinawagan ko si Boy Maas kung saang lugar yan. Share natin sa kanila. Ewan ko kung kaya ko bang pumunta dyan. Kasi sinabi kasi ni Boy Maas, critical daw yung area. Kaya nakakatakot din kung pupunta ako doon. Pero kung may maiabot ako, ibibigay ko na lang kay Maas. Kaya lang nung tumawag ako kay Boy Maas, nagbiyahe na po siya pa ko kahit konting tulong. Nawa lang po talaga ako sa mga bata, guys. Dahil sa murang edad nila, ganyan na yung naranasan nila. Kaya sa mga kabataan ngayon, minsan sa mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, swerte na kayo. Kasi kung ikukumpara kayo sa mga bata na nandyan katulad nila, napakaswerte ninyo. Kaya minsan naiiyak ako pag tinatapon nila yung kanin. Alam ng kapatid ko yan. Sa hirap ng buhay. Samantalang sila yung nanay niya naghahanap ng pera para pambili ng bigas para magkalugaw sila. O diba?
naawa lang talaga ako sa mga bata. So, yun pala yung sakit ng tatay nila, guys. Inoperahan pala yung tatay nila. Kaya pala wala silang makain. Kasi yung tatay nila hindi makapagtrabaho dahil inooperahan yung itlog. Hindi makakapagbuhat, makapagtrabaho pag ganyang sakit. So, nandun pa daw sa Davao. Kaya, ang nanay na lang yung nagsikap maghanap buhay para makahanap sila ng makakain nila. Pero masakit bilang isang ina. Masakit para sa kanya na ni pagkain nga nahirapan sila. Paano na yung school supplies ng mga bata? So, kung malapit lang sana ako. Sinabi kasi ni Boy Maas, critical yung area, kaya medyo mahirap pasukin din pag ganyan. Si Boy Maas lang yung makakatulong talaga dyan kung saan niya. Kasi siya lang nakakaalam kung saang lugar yan. So, nag-reaction lang po ako sa mga video ni Boy Maas. Kasi pinahintulutan niya ako i-reaction yung mga videos niya. Kaya lang sa video ito, hindi ko kinaya. Nawa ko. Naglisod yung buong maayo. Kaya yung mga asawa, gioperahan sa itlog. Sa katarbaho. Pila edad si ganit po kayo mga kayara silaw kaog asin. Kumain na silang lugaw. Asin lang talagang ulam nila. Ang importante may bigas. Gabi asin gabi sudan. Langbi man yung asin gabi. Ayan guys. Kaman lang. So, hindi nila naluto yung parang mayroong kasag piyok na maliliit. Yung alimasag. Kinuha nila siya sa dapin. Ayan guys, mabuti na lang may dalang bigas din si Boy Maas. Napaabutan niya kahit papano. May chinilas. At yung mga anak din po niya mga mas ay walang mga damit pag mag-aral daw. Yan sana po mga mas no ay matulungan din po ninyo kami sa aming mga ginagawa na charity vlog. Alang-alang po sa ating na-content ngayon. Na sana po ay i-share po natin ang video na to. Kahit 5 piso yan mga mas, kahit 10 piso na ibigay ninyo para po sa kanila ay iipunin po natin para po ay makatulong din po sa kanila mga mas. Ang kaya lang po kasi namin ibigay mga mas ay bigas lang na 5 kilo galing po kay silent sponsor natin. Ito. Then ako yung gamayng kwarta dirite. Salamat kaayo sir sa inyo. May na lang po te makatabang-tabang po di mo niti makapalit-palit po kag sudan. Sudan na mo diri tangkong permi. Ha? Tangkong. Tangkong daw perminti sudan daw nila mga maas. Law uyon, wa may lain kuan. So ito mga mas no may pira po ako dito na tira. Yan kasi po mga mas ay napansin ko talaga mga mas ay deserve talaga tulungan. Yan ito. Ibigay ko to kay ate para po ay kung ano yung bilihin niya sa kanyang mga anak na maliliit. Mabigay po niya ngayon. Kahit 1,000 lang to ay malaking tulong na po ito. Ate oh. Salamat kayo sa inyong tabang. Para na sa inyong ate. Wala mo ang mga anak. Para yung anak din naluoy ko ginangaypan wala kay gikahatag. Wala man gyud kay ang kaniganing ako ang isa ka laki gay na sayo kayo nagbaligya og silhig. Oo. Nya. Ning ulit dayon gihatag sa ako nya maluoy man ko magtan-aw gyud. Balik pa siya kay na maligya og kanang agbati. Tapos ko na ning kamot din taw ng anak mo mas para lang makakaon pud sila. Hello guys, itong video na to guys, nakakatulong po talaga ng puso. Napanood ko po yun sa YouTube channel ni Boy Maas. Grabe guys, sobra po, naiyak po talaga ako habang pinapanood ko yung video ni Boy Maas guys. Hindi ko talaga kinaya kasi sobrang hirap ng buhay nila. Tayo kahit konting problema, nagre-reklamo na tayo kung ano-ano na yung mga napapasok sa utak natin, kung ano-ano na yung mga nirereklamo natin. Tapos minsan parang nawawala na tayo ng hope, pag-asa. Pero guys, ito napanood ko, nadudurog ang puso ko, naiyak ako guys. Kasi sa sitwasyon nila, dapat sila yung
tinutulungan eh. Sabi ko kung kaya ko lang, as a single mom, kung kaya ko lang din siya tulungan ko siya. Kasi ako, wala naman din akong asawa na nagbubuhay sa akin. Ako lang naman bumubuhay sa mga anak ko. Pero nakakasurvive. So, blessed pa rin ako. Thankful pa rin ako kay God kasi hindi niya ako pinabayaan. So, sana may tutulong sa kanila. Kasi ako, kinakontak ko pa si Boy Maas. Wala pa siya dito sa Butuan ngayon. May pinupuntahan lang siya. Hindi niya sinasabi kung anong lugar talaga siya. Tapos, sabi ko, saka ko na lang iaabot kung nandito na siya. Siya lang kasi ang nakakaalam dyan, guys, kasi siya lang po ang pumunta. Dalawa sila ng cameraman niya. So, hindi din ako basta-basta pumunta doon dahil sa sinabi niya, critical na area. So, yun lang po, guys. Kung may tutulong, kontakin nyo na lang po si Boy Maas. Mayroon po siyang Facebook account. FB, yung Facebook account niya. So, i-message nyo na lang ako sa FB page ko at isi-send ko sa inyo yung personal FB account niya po. Para kung sino yung tutulong, kay Boy Maas na lang po. Kasi siya lang po ang makakapunta doon sa kay nanay at sa mga bata. So, yun lang po, guys. Thank you po sa